Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron na naman po tayong mga sikat na kababayan. They're in the news. Unfortunately, they made headlines for the wrong reasons. I'm talking about a Filipino couple, mag-asawa po, na taga Calgary, Alberta, who are now, etong mag-asawa, now facing fraud charges in connection to some transactions, dealings they made sa under their travel business, parang travel agency. They're in the news. And unfortunately, pag ganito, no, damay-damay na naman. Siyempre, I can't help but wonder how this could impact the image of Filipinos in Canada. Siyempre, mas sensitive pa naman tayo sa mga panahon ngayon. Alam naman natin, hot na hot ang mga tao dito sa issue ng immigration. So, yung mga ganitong report, ganitong mga storya ay hindi nakakatulong para itaguyod ang mukha ng immigrants dito sa Canada. Ay, nako. Anyway, sige, let me show you this press release from the Calgary Police. No? Pinost lang po nila ito kahapon and uploaded po sa official website ng City of Calgary. Okay? Apparently, guys, yung mga complainants against itong mag-asawa na ito, lumantad sila several months ago pa, nag-file po sila ng police complaint, I think in August, no? Tapos, maliban dun, they're all over social media. Can't blame them, no? Siguro nagkakilala na sila sa dami nila at kanya-kanyang post on social media. You know, pinaskil nila yung mukha ng mag-asawang ito, yung mga complaints nila, mga warning sa mga nakakilala dito, baka maloko din daw sila, mga ganyan ba. Anyway, sige, mamaya ko na lang puntahan yun, no? For now, basahin natin itong press release. February 6, 2026, two charged with fraudulent travel business. Ang una raw pong complainant, lumapit sa Calgary Police August 1, 2025. Ang kanyang complaint, nagbigay siya ng $1,900. Okay, para mag-book ng kanyang bakasyon. Nung kanyang kino-confirm na raw doon sa resort kung saan siya dapat nakabook, wala. Wala. And then, the woman contacted raw yung babae, no? Itong mag-asawa to obtain a refund, pero wala nang reimburse. And after that, more complainants came out. Okay, sharing similar stories. According to the Calgary Police, ang estimate daw po nila ay nakakuha ito ng mga $200,000 itong mag-asawang to. Pero kung babalikan po yung ilang po mga news reports about them, kasi nauna po itong report ng Omni News Philippines. Report by Rhea Santos, by the way. Hi Rhea, I don't know if you watch my episodes. She had a lengthy, an extensive report kung saan naka-interview po siya ng ilang mga complainants. Okay? And sa kwenta nila, umabot ng mahigit 400,000 daw yung nakuha ng mag-asawang ito. Naku, sana naman may bumalik. Ano ba yan? I'm sure some of them went to small claims court. Anong update? Ilagay nyo dyan sa comment section. Grabe, ang laking pera nung natangay ng dalawang to, no? Okay, ang pangalan pala ng mag-asawa, before I forget. Ayan, nakasulat po dito. Si Jamaica Salvador, charged with defrauding a person over $5,000, use of a forged document, and laundering proceeds of crime. Di ko pala na-up. Ano ba yan? Okay. And also, ito po ang kanyang asawa naman, si Mr. Edrens Lacaba, charged with defrauding a person over $5,000 and laundering proceeds of a crime. Okay, nakaschedule daw sila mag-appear sa korte April 7, 2026, so 2 months from now. According to this report po from Calgary Herald, pinuntahan pala ng pulis yung kanilang bahay, apartment, nung late January. Ito. The two were taken into custody January 27 when police seized 2 cell phones, 3 iPads, and a MacBook laptop after searching a residence on 19th Avenue, Southeast Calgary. Okay, guys, no? Nakakahiya. Let's remember, umpisa pa lang po ito ng proseso, no? Itong pag-file ng
charges po against them. It's the start of what I hope is going to be a quick process for the sake of the complainants. Hindi pa po convicted, no, itong mag-asawa. But let's be real, in the court of public opinion, 'di ba? Pag na ganito na yung balita, alam mong nakasuhan na, no? Tapos nasa kustodiya ng police, I can't blame the people for thinking that this couple might be guilty. Pero hintayin natin ang official court ruling tungkol dyan. Ngayon, sabi ko nga, medyo nakakahiya. Siyempre, guys, no, damay-damay na naman tayong lahat dito. Tsaka nakakalungkot, guys. Siyempre, pinost din po itong press release doon sa Facebook page nung CPS, nung Calgary Police. Pinuntahan ko yung comment section. Unsurprisingly, meron na talagang masasabi yung iba. Hindi lang tungkol dun sa asawa, kundi sa mga Pilipino. I can't blame them, right? Sige, let me put up some. Ilan lang naman to. For example, ito sabi niya, foreign garbage, add it again. Diba? Okay, ito, sabi niya, wrong spelling pero okay lang. Filipino even have a few bad apples. At least he recognizes, no, bad apples ito. Siyempre, wala naman po talaga mga perfect na community. Meron pong manloloko sa lahat ng mga komunidad, lahat ng lahi. Pero yun nga, no, iwas-iwasan naman natin. Gagawa lang tayo ng kalokohan. Talagang gagawin mo pa sa ibang bansa. Diba? Ay, okay. Sige, ano pa ba? Ito. Yan, sabi nitong isa. CPS, thank you for the first step in laying charges. If you can tell me that they get jail time, deported, and the judge doesn't allow them back out on the street to do it again, then you will get my kudos. Nagigets ko tong pinupunto nung nag-comment na yan, ano? Isa rin po yan sa mga naisip ko. Kako, okay, so may charges na. I hope, kung ito ay matuloy sa isang conviction, magkaroon naman ng parusa na ikatutuwa naman kahit papano ng mga complainants. Lalo na kung ang tinangay pala nito, hundreds of thousands of dollars. What could be a good punishment for this? Makulong man lang sana, makatikim naman ng rehas. Baka ang ending nito hundreds of thousands nakuha nila. Baka mag-penalty lang ng mga $10,000, tens of thousands. Diba? Yun na yun. Tapos makakalaya sila. I hope not. Diba? Naalala ko yung mga minsan pinag-uusapan kong immigration consultant na nahuhuli. Ganon din, nanloko, nagbigay ng mga fake documents, ang daming perang nakuha, inaresto na't lahat. Ngayon, for some reason, nakalabas na naman. Doing the same type of business as if nothing happened. Diba? Ay, ganun nga po talaga dito sa Canada. But I hope, no, who knows, in this specific case, magbago because ang laki ng pera involved, right? I hope so. Baka meron pong mga victims na makanood nitong episode natin. Ano po ba ang ginagawa pa ninyong aksyon para masubukang makuha man lang? Kahit a portion, no, of the money that was taken from you. Okay? Ay, nako po. May isa pa pala akong sinave na comment dito. Ayan. Nag-comment po yung isa sa mga victims doon sa Facebook page ng Calgary Police. Sabi niya, wow, finally our voices are being heard. I'm one of her victims. In total, ayun na nga, she took more than $400,000 from over 70 victims daw across Canada and the Philippines. There's been a warrant of arrest issued raw for Jamaica sa Philippines. Okay. Since middle of last year, hindi ko pa po na-verify yan, ha? I'm not expecting to get my 2,550 Canadian dollars back, but seeing justice finally happen is more than enough. Nako. Ang sama talaga sa loob, ano? Hindi lang po yan sa totoo lang sa pera. I have my own, experience of being scammed. Nakapaglabas din ako ng pera, hindi ko na nakuha, no? It's not really just about the money. Masama sa loob na parang feeling mo, di naman ako, ba't ako naloko, no? Galit ka na dun sa tao, galit ka pa sa sarili mo. Diba? You feel betrayed. At the same time, parang sinisisi mo rin sarili mo, ba't ka naloko, no? So, oo, hindi porke maliit na halaga yan, parang dapat i-let go na, hindi ganon. It's more of, masakit talaga sa damdamin, no? Nakakasama ng loob. Anyway, now, na-mention pala doon, parang may kaso rin sa Philippines. Oo, na-pick up ko yan dito sa report po nga nila Rhea. Ito guys, article naman ito
written by Rhea Santos also, published sa City News. Sabi nila, nung August last year, ayun no, the NBI in Manila served a subpoena at Lacabas address in the Philippines due to a complaint filed by a travel agency there. Omni News received a copy of the subpoena and confirmed with the FBI. O, diba? Ano ba ito? Talagang hindi na satisfy na doon lang siya gumawa, manloko sa Pilipinas. Ginawa pa dito sa Canada. Ano ba naman? And you know, I hope this doesn't happen, but I won't be surprised if it does. What if matapos lumabas itong report na ito, biglang lumantad yung mga non-Filipino victims? No, I won't be surprised if meron. Sana wala. Pero kung meron, nakakahiya lalo. Ano ba yan? Whether or not na-convict na, no? Siyempre, pag lumabas na tong balitang to, halata naman dun sa press release sa Pilipino ito. Puro Pilipino yung nabiktima. Meron pang case sa Philippines. Damay-damay na naman tayong lahat, di ba? Ay, nako. Alam nyo, if you search the name of Jamaica Lacaba, pati yung Jamaica, ano nga ba, Salvador Lacaba, i-search niyo lang sa Facebook, ang dami ninyong makikitang mga complaints laban sa kanila. I'll give you a glimpse ha, iba-browse through ko ng mabilis. Okay, ito po yung mga posts from last year, nung nag-umpisang mag-complain, ano, yung mga tao. Ayan, no? I-type nyo lang, no? Ang daming lalabas. So, beware. Ayan, sila nagsilabas nung picture nung Jamaica o Ja. Ayun, mga scam. Okay. Para nag-team effort talaga, no, in fairness. I can't blame them. Hirap na hirap silang balikan yung babae at kunin yung kanilang pera. According to some posts that I've read from the complainants, maliban sa may travel agency yung babae, healthcare worker daw. Okay? And some, I saw in one thread, pinuntahan daw nila dun sa ospital kung saan nagtatrabaho. I don't know if this is true. Kwento lang po dun sa isang Facebook thread na nabasa ko. Nung pinuntahan sa trabaho, yung babae parang nagpatawag ng polis. Pinatawag ng polis dahil sinugod siya doon for harassment daw. Oh, grabe, diba? Anyway, let me know what you guys think. I will end this episode here, guys. Nako. Kung meron pong, again, victims na nanonood nito, any update sa situation ninyo, put them down there in the comment section or shoot me an email. At by any chance, baka yung mag-asawa mapanood dito later on. Kasi nasa kustudiya daw sila ng police ngayon, ano? Kung gusto niyo magpa-interview, I would love to get your side. I've not seen, again, yung side po ninyo in any report so far. Nakita ko dun sa report ni Rhea, they tried to secure a statement from the couple. Nangakong magpapadala a few times. Magpapadala rin daw ng statement yung abogado, but it never came. Okay? So, yun lang naman. I will end this episode here. Let me know what you guys think in the comment section. Okay, bye!